Praise God. So, last Friday, tinapos na ho natin ang aklat po ng Romans, to which napag-aralan po natin that ang kabuuan po, or we could say yung buod ng aklat ng Roma ay tumutukoy po sa evangelism po ni Pablo to going to Spain, pero kailangan mo niya ipaliwanag, we could say, yung gospel ni Kristo. Ngayon, ang pag-aaralan po natin is the book of Galatians. Now, wala po tayong mga chapters na ihimain po verse by verse tulad po ng ginagawa po natin once we get into the books, kundi magkakaroon po tayo ng overview na pag-aaral tungkol po sa book of Galatians. Because this book has 6 chapters, maaari maitanong ho natin, what is the book of Galatians about? Ano po ba naging pananaw ng mga early church tungkol po sa book of Galatians? Ano po yung authorship info po niya? Yung petsa ng pagkasulat po ng liham na ito? At ano po ba ang theological contribution na niaambag po nito sa bagong tipan or overall in the entirety of the Bible? Now, it's interesting kasi ang isang Reformed na Protestant known as Martin Luther, ito po ang kanyang komento tungkol po sa book of Galatians. Ayon po kay Martin Luther, it is very necessary, therefore, that this doctrine of faith be continually read and heard in public. No matter how well known it may be or how carefully learned, the devil, our adversary, who prowls around and seeks to devour us, is not dead. Our flesh also goes on living. Besides temptations of every sort attack and oppress us on every side, therefore this doctrine can never be discussed and taught enough. Yan po ang naging pananaw po ni Martin Luther dito po sa Book of Galatians. Ito po ay isang aklat na may itinuturo tungkol po sa pananampalataya na dapat ulit-ulitin para po sa mga Kristiyano. At bakit po nasabi ni Martin Luther na kailan po ulit-ulitin ang aklat po ng Galatia para po sa iglesia? Is because there is a tendency ng ating pananampalataya ay na itotoon, hindi po kay Kristo, kundi sa ating mabubuting gawa. Kaya ang sabi po ni Martin Luther, na ang aklat po ng Galatia ay tinatawag po niya capital epistle. Capital epistle. Kapag sinabi po capital, we could say, ang katumbas po ng salita po na ito can be understood as major. We could even consider it to be foremost. At bakit po niya sinabi na ito po ay major or foremost or capital po na epistle? Ang salitang epistle is another way of saying letter. Now here's the question. Bakit po niya sinabi na ang Galatians ay itinuring capital epistle? Because technically speaking, kapag pinag-aralan po natin yung mga tinatawag na capital epistle, and then if we add an S, nagiging plural na po siya, technically speaking, para po kay Martin Luther, may 4 na tinatawag na capital epistles. Unang-una, ang naituring po niya mga capital epistles ay ang 1 at 2 Korinto. Pangalawa, ang nasunod po dito is the book of Romans. And lastly, Galatians. So para po kay Martin Luther, ang 1 at 2 Korinto, ang Roma at ang aklat ng Galatia ay itinuring po the capital epistles. Na bakit po siya tinawag the capital epistles? Ito po ang kanyang komento tungkol po sa mga ito. Luther reckoned those New Testament documents which set forth the gospel plainly to be the right certain capital books. Na sa madaling salita, para po kay Martin Luther, ang 1 at 2 Korinto, ang aklat ng Roma, at ang aklat ng Galatia ay itinuring po niya capital epistles,
Hindi dahil na mas special po sila kaysa sa mga ibang aklat sa Bagong Tipan, kasi tatandaan ho natin, all 26 books of the Bible ay kinasihan po ng Diyos. There's no favoritism or hindi po may kinikilingan o may pinapaboran po si Luther, kundi para po sa kanyang pagkaintindi tungkol po sa Ebanghelyo, which 4 books explains in great detail the gospel of Christ. At yun po ay ang una at ang ikalawang Korinto. Halimbawa, kung titignan po natin ang unang Korinto, dito po tayo sa unang Korinto, Kapitulo 15. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 3. Bakit po nasabi ni Martin Luther na ang Galatians ay parte ng capital epistles and 1 Corinthians? Basahin po natin dito sa unang Korinto 15, talatang 3. Sabi po ng Biblia, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. So dito, nakikita ho natin that in 1 Corinthians, yung buod ng Ebanghelyo ay naipaliwanag po ni Pablo sa unang Korinto in just 2 verses. That the greatest doctrine of all doctrines is the doctrine of the gospel. At ano po ba ang doktrina ng magandang balita? Sabi po ni Pablo, ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. And then sa talatang 4, inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw. Furthermore, kung babalikan po natin ang chapter 1 ng unang Korinto, basahin po natin ang unang Korinto 1, dito naman ho tayo sa talatang 17. Unang Korinto 1, talatang 17. Sabi po ng Biblia sa unang Korinto 1:17, sabi ho, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magpabautismo, kundi upang mag-aral ng maganda balita. At hindi ko ito ginagawa sa pamagitan ng mahusay na pananalita at karunungan ng tao upang hindi mawalan ng kapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Talatang 18. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit, sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. So kaya pala nabanggit po ni Martin Luther na ang unang Korinto ay karapat-dapat po maibilang sa kanyang pananaw as part of the capital epistles is because naipapaliwanag po ng unang Korinto in summary kung ano po ang magandang balita. Pero naisama din po ni Martin Luther ang ikalawang Korinto. So saan ho natin makikita sa ikalawang Korinto na naipapaliwanag ang magandang balita? Dito ho tayo sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5. Simulan po natin ang basa dito po sa talatang 14. Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 14. 2 Corinthians 5, verse 14. Sabi ho, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-udyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat, kaya maituturing din na namatay ang lahat. Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Ngayon, kung ibababa po natin ang basa dito po sa talatang 21, sabi ho dito, sa talatang 21, verse 21, kailanmay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. So nakikita ho natin sa unang Korinto, ikalawang Korinto,
na itinuring po ni Martin Luther bilang capital epistles is because these two letters explain in great detail and summary kung ano po ang magandang balita. Well, what about yung book of Romans? Well, kita naman po natin dito sa Roma 5 kung ating po babasahin. Roma Kapitulo 5. Simulan po natin dito sa talatang 6. Roma 5, talatang 6. Sabi po ng Biblia in Romans chapter 5, beginning at verse 6, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aali ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong magkalakas loob na magbigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayon itinuring na tayong matuwid sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamagitan ng buhay ni Kristo. So, 1 Corinthians has the gospel. 2 Corinthians has the gospel. The book of Romans explains the gospel. What about Galatians? Yan ang tatalakayin po natin mamaya in regards about yung overview at introduction ng book of Galatians. Unang-una mga kapatid, kaya po ito tinuring parte ng capital epistles is because ang Galatians ay masasabi po natin parte ng mga ilang kategorya ayon po sa kanyang tema. Nang ibig sabihin, in one aspect, maituturing po ito isang apologetic na letter. Kapag sinabi po apologetic na letter, nagbibigay po si Pablo ng depensa laban sa mga masasabi ho natin sumasalungat sa magandang balita ho na ipinapangaral po niya sa iglesia. Pangalawa, nais po niya maipaliwanag sa ganong klaseng depensa na kung ang mga tao ho ay manunumbalik sa kautusan at hindi magtitiwala kay Kristo, kahit kailan hindi sila maituturing ng Diyos na matuwid, na sa ilalim pa rin sila ng parusa at sumpa ng Diyos. Pangatlo, nais din po maipaliwanag po ni Pablo sa Aklat ng Galatia that kung ang tao ho ay magpapatuloy sa kautusan, hindi sila tutulungan ng banal na Espiritu. At kapag wala po ang banal na Espiritu, hindi sila makakalakad, makakapamuhay sa bunga ng Espiritu Santo. Sa gayon, makikita ho natin mamaya kung bakit po naging apologetic ang letter, naging pastoral ang letter, naging very exhortive ang letter. So halo-halo po yan, we could say na kung pagdidikitin yung mga ganyang klaseng mga tema ng Galatia, we can finally say this is a very personal letter ni Pablo para sa mga kapatiran sa Galatia. Now just to give us, excuse me, an introduction tungkol po sa book of Galatians. When it comes to authorship, hindi na ho natin pag-aaralan in great detail, pero for the past 2,000 years of the Christian Church, ang aklat po ng Galatia ay talagang inascribe kay Apostol Pablo. In the early church fathers, they understood that this was written by the Apostle Paul. Furthermore, during the time of the Reformation, kinilala din po nila that it was Paul who wrote this Galatian letter. Pero pagdating po sa geographical history ng Galatians, masasabi ho natin that ang Galatians ay naging parte ng Roman province. Sometime in 25, ayon po sa nota po dito, in 25 BC. Okay? Roman province in 25 BC. Now, what's interesting about this, mga kapatid, kapag tinanong ho natin what the word Galatian means, or sabihin na natin
Galatia, okay, or Galatia, however you want to pronounce it, originally speaking, ang mga taong tinawag na Galatia ay masasabi po natin mga immigrants na kung tawagin mga Gaul or Celts. Narinig niyo na po ba yung salitang Celtics or Celtics? Okay? Now, kung pag-aaralan po yung history ng mga Celts, Celtics, or yung mga tinatawag na Gaul or Gaul, nagmula po yan sa Galatia. Now, in Galatia, may dalawang kampo ho yan. May tinatawag po na North at may tinatawag na South. Na bakit po napaka-importante na mapag-aaralan po na may dalawang kampo ang Galatia? Because upang makuha ho natin ang petsa ng pagkakasulat ng Aklat ng Galatia, yan po ay nakasalalay kung kanino po ito isinulat ni Pablo. Para po ba sa mga taga-North o sa mga taga-South? Kasi kung para sa North, may iba ang petsa ng Galatia. Kapag naisulat naman para sa mga South, may iba din ang petsa ng Galatia. Now, it's interesting mga kapatid kasi, here's my question to you. Base sa iyong pagkaintindi ng bagong tipan, ano ho sa tingin ninyo mga kapatid, ang pinakaunang aklat na isinulat ni Pablo? Ano ho sa tingin ninyo? What do you think is the most earliest letter that Paul has ever written? What do you guys think? Sorry? Ano po sa tingin ninyo? Well, some of you may say 1 Thessalonians. Sabihin na natin na isulat po ito in the early 50s. Okay? Early 50s AD. Okay? Ngayon, ang susunod ho dito is Galatians. Okay? Now, the reason why this is important to understand because kung ang unang Tesalonica ang unang naisulat at ang ikalawang susunod na liham ni Pablo na maaga na naisulat after 1 Thessalonians is Galatians, then they usually date this anywhere between 50 to 57 AD. However, here's the problem. Yung mga nagbibigay ng ganyang klaseng petsa para sa aklat po ng Galatia, usually, nagbibigay po ng petsa for Galatians because of this basis. Sa kanilang paniniwala na isulat po ang Galatians between 50 to 57 AD dahil naniniwala ho sila nung naisulat po ni Pablo ang liham na ito, isinulat po niya para sa mga Northern Galatia. Okay? So kung naniniwala ka na si Pablo ho ay isinusulat po niya ang kanyang liham to Northern Galatia, then ang magiging petsa po nito is 50 to 57 AD. However, kung naniniwala ho tayo na ang sulat ni Pablo ay hindi para sa Northern, kundi para sa Southern Galatia, hindi na siya magiging 50 to 57 AD. Kundi siya na ang magiging pinakamaaga at pinakaunang liham na isinulat ni Pablo bago dumating ang una Tesalonica. Na sa madaling salita, if you take the southern view, kung sasabihin po natin na isulat ang Galatia to the southern Galatians, then ang petsa na malamang na talagang binibigyan po ng mga eskolar is 48 AD. Which means, sa bagong tipan, kung titignan po natin ang listahan ng mga sinaunang manunulat ng bagong tipan, ang mauuna ho dito is this. Una po, si Marcos. He's the first gospel possibly written. Ang susunod, si Santiago. Ang pangatlo, si Pablo sa kanyang liham para sa mga taga-Galatia.
At meron naman naniniwala, ang unang naisulat na liham is James, then Mark, then Galatians. Whatever the case might be, when it comes to the letters of Paul, ang pinakamauna at pinakamaagang liham na naisulat po niya is the book of Galatians. Okay? 48 AD. Now, magbibigay po ako ng mga ilang komento po mula po sa mga commentators kung bakit ganito po ang kanilang pananaw. Kasi maaari may tanong natin, does it really matter if we find out the dates? At ang sagot dyan po is most likely this: it matters when you are serious about the truth. Kung gusto mo malaman ang katotohanan, then studying becomes serious. Studying becomes something as a real deal if you're searching for truth. Now, ito po yung komento po tungkol ni Thomas Schreiner, Douglas Moo, and D.A. Carson tungkol po dito. Unang-una, kung titignan po natin ang Gawa Kapitulo 13, ang unang missionary trip na pinuntahan po ni Barnabas at ni Pablo is in these areas. Acts chapter 13, simulan po natin ang basa sa talatang 14. Acts chapter 13, verse 14. Sabi po ng Biblia, sina Pablo ay tumuloy sa Antioch na sakop ng Pisidia. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at naupo roon. So ulitin ko ho. Sabi po dito in verse 14, sina Pablo ay tumuloy sa Antioch na sakop ng Pisidia. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at naupo roon. Ngayon what's interesting mga kapatid is that ang nabanggit po dito na lugar is what we call Antioch. Okay? Now, why is that important? What does that have anything to do with determining, did he write to the northern Galatians or did he write to the southern Galatians? It's important because nagbibigay po ito ng mga clues tungkol po sa mga pinuntahan nila ni Barnabas. Now, yung pinuntahan po nila is a place called Antioch. Now, just to give us some clarity mga kapatid, there are 4 cities na masasabi po natin that were well known in ancient Turkey na kung tawagin Asia Minor. Now, ang Asia Minor, yan po yung masasabi po natin Turkey ngayon. Okay? Now, in Asia Minor, may mga lugar tulad po ng Antioch, and then, masasabi po natin Lystra, and then, masasabi natin Iconium, at ang panghuli, Derbe. Na bakit ko po nabanggit po yung 4 na cities po na yan ng Asia Minor? Because kung titignan po natin sa mapa, nung panahon ni Pablo, saan nakalocate ang 4 na ito? In southern Galatia. Not north, but south. Which means, yung nabanggit po sa Gawa 13 at Gawa 14, kung saan nakapunta sila Pablo sa lugar ng Antioch, Lystra, Iconium, and Derbe. And it's interesting, kasi dito sa Lystra, dito ho binato si Pablo eh. Diyan siya binato ng mga tao and left them for dead. But he got up and started preaching again. Antioch, Lystra, Iconium, Derbe, nasaan po sila geographically? They're all a part of southern Galatia. Now, kung yan po ay nagbibigay sa atin ng mga clues kung saan po pumunta si Pablo, then most likely, ang kanyang liham to Galatians favors heavily the southern Galatian theory. Furthermore, nabanggit ko rin po sa inyo kanina mga kapatid, that dahil dalawa po ang kampo ng Galatia,
You have something called the North and the South. Kapag ikaw ay taga-North, ito po yung mga tinatawag po nila natives. Kapag sinabi natives of Galatia, it means hindi sila nagsasalita ng wikang Griego. Bakit ho? Dahil ang kanilang background is Gaul. Kapag sinabi Gaul, hindi sila nagsasalita ng wikang Griego. Ngayon, yung mga nagsasabi na naisulat po daw ni Pablo ang Galatia to the north and not the south, magkakaroon po ng problema. Dahil nung naisulat po ni Pablo ang liham po niya para sa mga taga-Galatia, hindi niya isinulat sa ibang wika, kundi sa wikang Griego. And why is that interesting? Kasi in the south, ang lengguwahe ng kanilang sinasalita po doon is Greek. While in north, hindi yun ang kanilang native tongue. So why would Paul write in Greek at ipapadala po niya sa north kung hindi naman sila nagsasalita ng ganong klaseng lengguwahe? Furthermore, ayon po dito sa nota, Galatian, or at least the northern part of Galatia, was not opened up like the southern area, through which a continual stream of commerce flowed. It is unlikely that Paul preached in this difficult, mountainous country. Nang ibig sabihin, sa panahon po ni Pablo, kung maisusulat po niya ang kanyang liham at ipapadala sa mga iglesia in the north, it's almost impossible na makarating huton na walang difficulty. Bakit po? Mabato ang lugar na yon. Tsaka hindi bukas ang daanan po papunta po ng north. Pero pagdating sa southern Galatia, bukas na bukas po ang lugar na yon. Which means the chances, mga kapatid, that Galatians was written for the southern group is very likely. Gayunpaman, in summary, ang sabi po ng mga scholars of the New Testament, dahil very little evidence po at detalye ang nakalagay sa aklat po ng Galatia, at the end of the day, bagamat ang evidence is leaning towards the southern Galatian theory, we still cannot know entirely. Which means, ang Diyos lang nakakalam at the end of the day. At least, naibigay na ho natin yung information at detalye kung kanino posible na isulat ho ito. So if the evidence is correct, na si Pablo po ay nagsulat sa mga taga-south, na isulat ang aklat ng Galatia in 48 AD. Which means, ito po yung pinakauna at pinakamaagang liham ni Pablo sa Bagong Tipan, Galatians. Now, it's interesting because, bakit nga ba pinagdedebatehan ng mga eskolar ang South and North? What's the big deal? The big deal, mga kapatid, is about this chapter. Acts 15. That's the big deal. So, uulitin ko ho, why do scholars debate kung ito po ay naisulat sa South or the North? At anong kinalaman ng Gawa Kapitulo 15 sa pag-aaral ng petsa ng pagkasulat ng aklat ng Galatia? Well, unang-una, ano po ba ang nangyayari po sa Gawa Kapitulo 15? When you read the book of Acts, mga kapatid, nagkaroon po ng walang pagkakaisa, if not pagkakahati-hati, ang mga Kristiyanong Hudyo at ang mga Kristiyanong Hentil. Iginigiit at pinipilit ng mga Kristiyanong Hudyo na kailangan tuliin ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya na Hentil, or else hindi sila maliligtas. Halimbawa, kung babasahin po natin ang chapter 15, talatang 1. Gawa 15, talatang 1. Gawa, Kapitulo 15, talatang 1. Ang sabi ho dito sa Gawa 15, talatang 1, Acts 15 verse 1, may mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na silang mga hindi Hudyo ay hindi maliligtas
kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugalian itinuro ni Moises. Verse 2, hindi ito sinangayunan ni Pablo at Bernabe at naging mainit ang pagtatalo nila tungkol dito. Kaya nagkaisa ang mga mananampalataya roon at papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang iba pang mga mananampalataya sa Antioch para magpakita sa mga apostol at sa mga namumuno sa iglesia tungkol sa bagay na ito. So kung tayo ho ay nabasa po natin ang Acts 15, ang talagang nilalaman po ng chapter po na ito is very simple. It's speaking about a general pagtitipon o kapulungan ng mga mananampalataya at ng mga apostol tungkol po sa paksa, kailangan po ba tuliin ang isang Kristiyano para maligtas? Now, ang naging conclusion po ng Acts 15 na pinag-decide po ng mga apostol ay ito. Mga Hudyo, huwag nyo ipagpipilitan sa mga hintil na magpatuli, kundi ito ang ipapayo natin sa kanila. Huwag sila makikiapid, huwag sila kakain ng mga karne na may dugo, at huwag sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit very specific po yung mga utos na yon? Dahil yun ang mga gawain ng mga hintil noon pa man. Pero ang utos naman po ng mga apostol para sa mga hintil, sa kanilang mga kapwa na Hudyo sa pananampalataya ay ito. Do not tell them to get circumcised. Do not tell them to trust in the days. In other words, yung nangyari po dito sa Acts 15 na pinag-decide po ng mga apostol ay, huwag mo ituturo na ang pagtutuli ay ang paraan ng Diyos upang maituring matuwid, at huwag mo rin ituturo sa mga hintil na kakain ho sila ng mga karne na may dugo habang nandun sila sa harapan ng mga Hudyo, at kayo naman mga hintil, huwag na kayo magpapatuloy sa pagsamba ninyo sa mga Diyos-Diyosan. So yan po ang nangyari dito sa Acts 15. We could say circumcision was involved. Food was involved. And we could say observing Mosaic laws. Yan ang mga napag-usapan sa kapulungan ng Gawa Kapitulo 15. Ngayon, here's the question. Ano ang kinalaman po niyan sa petsa? Because, kung ikaw ay naniniwala na isinulat po ni Pablo ang aklat ng Galatia to the south or the southern Galatians, then yung pagkasulat po ni Pablo had to begin before Acts 15. Nang ibig sabihin, 48 AD would put you before Acts 15 if you take the southern view. However, if you take Galatians to be written to the north, then yung sulat po ni Pablo of Galatians ay naisulat po niya after Acts 15, which would put you between 50 to 57 AD. Okay? So that's very, very interesting. Yung mga pinagtatalunan po in Acts 15 determines kung naisulat po ba ni Pablo ang aklat ng Galatia bago po nangyari ito o pagkatapos na mangyari ito. Now, the reason why posible na naisulat po ni Pablo ang aklat ng Galatia bago ho nangyari yung matinding kapulungan is because tignan niyo po yung sagot ni Pablo kay Pedro sa aklat ng Galatia. Basahin po natin in Galatians chapter 2. May makikita ho tayo ng mga detalye tungkol po kung paano sagutin ni Pablo si Pedro. Galatians chapter 2, talatang 11. Galatia 2, talatang 11. Galatians 2, verse 11. Sabi po ng Biblia, noong dumating si Pedro sa Antioch, pinagsabihan ko siya ng harapan
dahil mali ang ginawa niya. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Hudyo. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumain kasama ng mga hindi Hudyo. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Hudyong nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi Hudyo para maligtas. Pati tuloy ang ibang mga kapatid na Hudyo ay nakigaya sa pagkukungwari niya at maging si Bernabe ay napagaya na rin. So here's the question. Kung ang pangyayari dito po sa Galatia 2 kung saan pinagsabihan ni Pablo si Pedro ng harap-harapan, bakit ka sumasang-ayon? Bakit ka nakikipag-compromise sa maling gawain? Kung yan po ay nangyari after Acts 15, this goes to show parang walang natutunan si Pedro sa kanilang mga napag-usapan, which seems to not make sense. Though possible, pero it seems to not make sense. Pero kung pinagsabihan po ni Pablo, harap-harapan si Pedro sa kanyang maling gawain, posible nangyari ho ito bago nagkaroon ng malaking kapulungan sa Acts 15. Kung saan pinag-usapan hindi lang po si Pedro, kundi si Santiago, si Juan, at yung mga iba pang mga apostol, nagtipon, pinag-usapan yung dapat gawin at hindi dapat gawin. So yung pangyayari ho dito sa Galatia 2, posible ay naganap bago dumating ang Acts chapter 15. But nonetheless, mga kapatid, yan po ay yung mga masasabi ho natin background na technicalities or technical information tungkol po sa Galatia. Now here's the question. Dahil alam ho natin yung background ng mga bagay po na ito concerning about Galatians, we're now going to be dealing with yung tinatawag po na content. Kapag sinabi content, ano yung nilalaman ng aklat ng Galatia? Number 1, it has 6 chapters. 6 chapters po siya. Now, sa lahat ng mga sulat po ni Pablo, madalas po ang kanyang sulat, lalo na in chapter 1, ay laging ganito. Si Pablo, apostol ng Panginoon Jesucristo, binabati ko kayo diyan. Mga minamahal ko mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos. May peace and grace be unto you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yun ang standard na pagbati po ni Pablo. Pero, hindi natin makikita yan sa aklat ng Galatia. Hindi mo makikita yan. Ang makikita ho natin sa Galatia, kung titignan po natin ang Kapitulo 1, Galatia, Kapitulo 1, talatang 6, pagkatapos po niya batiin sila ng biyaya at kapayapaan, ito ang tono ng kanyang boses sa talatang 6. Nagtataka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. So what does this teach us? The content involves 2 Gospels. Works of the law verse, promise, and grace. Yan ang dalawang ebanghelyo na pinagdedebatehan sa loob ng Galatia. Nung sinabi po ni Pablo kanina sa chapter 1, may mga gumugulo sa inyo. Nagtuturo ng ibang ebanghelyo. At ano po yung ibang ebanghelyo na tinutukoy po niya? May mga nakapasok po sa kanyang iglesia na nagtuturo sa mga taga-Galatia na kung susunod ho sila sa kautusan ni Moises at sila'y magpapatuli, sila'y maituturing ng Diyos, hindi lang parte ng kanyang bayan, kundi maituturing ho sila mga matuwid.
Now, how do we know this? Because kung ipagpapatuloy po natin ang basa, mga kapatid, dito po tayo sa chapter 6, makikita ho natin sa chapter 6, talatang 12, chapter 6, verse 12. Galatians chapter 6, verse 12. Sabi po ni Pablo, gusto lamang ng mga namimilit sa iyong magpatuli na magbigay lugod sa kapwa nila Hudyo, sapagkat natatakot silang usigin ng mga ito kung ituturo nila na ang kamatayan lamang ni Kristo ang siyang makapagliligtas sa tao. So ano ho ang ipinagpipilit po nila sa mga taga-Galacia? Magpatuli. At ang pagtutuli ay bahagi sa gawa or works of the law. Now here's something that's interesting. Throughout the interpretation of, we could say, the Galatian theory, parte pa rin po ito ng content, pero may mga gumugulo. Now the question is, sino yung mga opponents na tinutukoy po dito sa aklat ng Galatia? Throughout the Christian church, ito po ang naging pananaw po nila. Theory number 1, Judaizers. Number 2, Gentiles. Number 3, Christian Jews. Throughout the history of the Christian church, ito ang naging teoridad o pananaw of posible naging kalaban, kaaway nila Pablo na nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Number 1, Judaizers. Bakit po ang naging pananaw ng mga ibang Kristiyano is that yung mga kaaway ni Pablo dito na nagtuturo ng ibang magandang balita ay mga Judaizers. Kapag sinabi po Judaizers, ito po ay mga Hudyo o yung mga nagpasakop sa reliyon ng mga Hudyo at nagtuturo na ang paraan ng kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamagitan po ng kautusan ni Moises. Okay? So, ang opinion po ng iba, ang mga kalaban na binabanggit po dito ay mga Judaizers. Pangalawa, may mga nagtuturo naman ng mga Hentil, hindi Judaizers, kundi mga Hentil, na nais po nila pasukan po ang iglesia at dayain rather ang mga ito sa ibang pananampalataya. So there's that. Pero there's not much that take this view. Okay? There's not much. Pero ito po is an interesting view. May mga iba naniniwala na mga kapwa mananampalataya ho nila. Pero dahil natakot ho sila na inuusig ng mga tao sa labas, nanumbalik na lang sila sa kautusan at itinuturo naman nila sa mga ibang kapwa ho nila na Kristiyano para hindi rin kayo usigin, magpatuloy na rin kayo. Na bakit yan po ang pananaw ng ilan? Kung uulitin po natin ang talatang 12, gusto lamang ng mga namimilit sa iyong magpatuli na magbigay lugod sa kapwa nila Hudyo, sapagkat natatakot silang usigin ng mga ito kung ituturo nila ang kamatayan lamang ni Kristo ang siyang makapagliligtas sa tao. Na sa madaling salita, this view teaches na ang naging kalaban po ni Pablo ay hindi mga Judaizers na hindi Kristiyano. Ang itinuturo po ng view po na ito is that ang mga naging kalaban po ni Pablo ay mga nakarinig na, mga tumanggap na hanggang dito lang, pero hindi dito, pero dahil dumating ang pag-uusig, nanumbalik sila sa kautusan. Ngayon, para hindi usigin sila at hindi rin usigin ang iba, itinuturo naman nila sa kanilang mga kapwa na Kristiyano, magpatuloy na rin kayo. In that way, hindi rin kayo uusigin. Now, what's interesting about this view, mga kapatid, bagamat it does explain yung talatang 12, but
if this is in fact referring to Christian Jews, sino yung mga Hudyo posible na tinutukoy dito? Well, kung natatandaan po natin, in Acts 15, verse 1 hanggang 3, bakit po nagkaroon ng kapulungan ang mga Hudyo at ang mga Hentil at ng mga apostol? Kasi may mga Hudyo na Kristiyano na pinipilit ang mga Hentil na Kristiyano na magpatuloy sapagkat kung hindi sila nagpatuloy, hindi sila maliligtas. Di ba yun ang nabasa natin kanina? So, ang theory po nito suggests yung mga kalaban po ni Pablo na namimilit na tuliin ang mga Hentil ay yung mga nabanggit dito sa Gawa 15 na pagkatapos po ng kapulungan, hindi pa rin sila na-satisfy, kundi hinahayag pa rin nila ang kanilang maling aral. Kaya naman, nung kumakalat po ang aral na ito, biglang isinulat na ni Pablo ang aklat ng Galatia at sinabi niya, ang sino man magtuturo ng ibang ebanghelyo, sumpain siya nawa ng Diyos. Nang ibig sabihin, kung yung mga kalaban po ni Pablo ay tumutukoy sa mga taong nabanggit ho dito bago dumating ang kapulungan at hindi pa rin ho sila nakinig pagkatapos po ng kapulungan at ipinagpatuloy pa rin ang kanilang maling aral, maaari sila yung mga nabanggit dito na mga Christian Jews. Now here's another question. Paano sila maituturing Kristiyano kung nangangaral ng ibang ebanghelyo? Number 1, ano po ang sabi ng ating Panginoon Jesus? May mga iba, kapag tinaniman na ng binhi, for a little while, namumunga to a certain extent, pero pagkatapos po na dumating ang trials and persecution, biglang nawawala. E yan na nakikita ho natin sa Galatia 6. Pangalawa, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay mga tunay na alagad ni Kristo. So posible, ang mga ito, nag-anyong Kristiyano, pero dahil ipinapaliwanag po ng mga apostol, ito ang ebanghelyo, lilitaw at lilitaw ho ang kulay ng mga hindi tunay. Sa anong paraan? Sa purong-purong pangangaral ng magandang balita. Kaya ang sabi po ni Pablo ho dito, kung babalikan po natin ang Galatians, it's really interesting mga kapatid. In Galatians chapter 5, tignan niyo po yung sinabi niya dito sa talatang 1. Galatians 5, talatang 1. Galatians 5, verse 1. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya nyo at huwag na kayong magpapaaliping muli. Kanino ho niya sinasabi ito? Sa mga nag-backslide at posible sa mga nagtuturo ng ibang ebanghelyo. So sabi niya ho dito, tandaan nyo ang sinasabi ko. Ako mismo si Pablo ang nagsasabi sa inyo na kung magpapatuloy kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawala ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Inuulit ko na ang sino man magpapatuloy para maging katanggap-tanggap sa Diyos, ang obligadong sumunod sa buong kautusan o ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo, nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. So, if these are Christian Jews na nakasama ni Pablo, kasama dito sa kapulungan ng Gawa 15, at kung sila nga, yung mga Hudyong Kristiyano na namimilit sa mga Kristiyanong Hentil na magpatuloy, pinapakita lang po ni Pablo that, hey, kung kayo ay magpapatuloy sa ganitong aral, nahiwalay kayo kay Kristo. Nang ibig sabihin, ang iyong pagiging Kristiyano ay walang kabuluhan kung manunumbalik kayo sa kautusan. So how does Paul prove to them that yung mga Christian Jews, if in fact sila nga yung kalaban, ay mawawalang
kabuluhan ang kanilang pananampalataya? Malinaw na sinabi na ho niya dito sa verse 4, kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo. So applicable din po yan sa ating modernong henerasyon, mga kapatid. Ang ibig sabihin po nito is not may mga taong naligtas and then later on nawala ang kanilang kaligtasan. That's not what it means. It means they're in the church, they've heard the word, at kung magpapatuloy po sila sa ibang ebanghelyo na hindi talaga magandang balita, may hiwalay po sila sa biyaya ni Kristo na ibinigay upang sila'y maligtas. And that is by faith alone, not by works. Ang ating mabubuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. Pero hindi yun ang paraan ng Diyos para tayo ho ay maligtas. So we could say, mga kapatid, pagdating po sa content of Galatians, this is what we could say. Galatians is a battle of two gospels. Ang magandang balita ng mga nag-aanyong Kristiyano na hindi talaga Kristiyano, na ang pananampalataya ay nakatuon po sa pagtutuli at hindi po sa pananampalataya kay Kristo. Habang ang isang ebanghelyo na ipinangangaral naman po ni Pablo ay tumutukoy po sa pananampalataya in Christ alone. Kaya ang sabi po niya dito sa Galatia 2, talatang 16, Galatia 2:16, napakalinaw. Galatia 2:16, ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya kami mga Hudyo ay sumampalataya rin kay Hesukristo para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi daw sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang sino man maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, bahagi din po dito, the question, ito po nilalaman ng Galatians, it's a question, how can a man stand innocent before God? Yan ang katanungan sa Galatia. How can a man stand innocent before a holy God? Well, may offer ang mga Hudyo, Kristiyanong Hudyo, through means of circumcision. Pero ang offer naman ni Pablo at yung mga apostol, pananampalataya lamang kay Kristo. Furthermore, the content of Galatians involves the work of the Holy Spirit. Nang ibig sabihin, paano natin matitiyak kanino sa ating dalawa ang may tamang ebanghelyo kung saan kumikilos ang Espiritu Santo at ang kanyang bunga? Tingnan niyo po sinabi dito sa Kapitulo 3, Chapter 3. Chapter 3, talatang 1. Chapter 3, verse 1. Ano ba naman kayo mga taga-Galatia? Hindi ba kayo nakakaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilinlang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo. Tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? You see? So saan po ba kumikilos ang Espiritu Santo? Sa pamagitan ng kautusan? O kumikilos siya dahil sa pananampalataya natin
kay Jesus. Here's what's interesting. Nung maibigay po ng Diyos ang 10 utos kay Moises, nung naibigay po yung 10 utos na yon, hindi buwaba ang Espiritu Santo sa lahat ng tao. Pero nung naipako si Kristo sa krus, at siya'y muling nabuhay at umakyat sa langit, biglang buwaba ang Espiritu Santo. Para ho kanino? Para sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Nang ibig sabihin, the content of Galatians is a battle of the two Gospels. The question, how can a man stand before God as innocent? Number 3, saan o kaninong ebanghelyo kikilos ang Espiritu Santo? The gospel of the Christian Jews or the gospel of the apostles? And lastly, mga kapatid, who can be a member of the body of Christ? Para po sa mga Christian Jews, ang sinasabi nila, you want to be a member? Magpatuli ka. Pero pinapaliwanag po ni Pablo, hindi. Hindi ka nagiging miyembro ng tipan ng Diyos sa pamagitan ng pagtutuli under the New Testament. Nagiging miyembro ka, lalaki, babae, alipin, malaya, sa pamagitan ng hindi pagtutuli, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. How do we know this? Pagpatuloy po natin ang basa sa chapter 3. Chapter 3, talatang 26. Verse 26. Chapter 3, verse 26. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. Sapagkat binautismohan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. Ngayon wala na pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae, kayong lahat ay iisa na, dahil kayo'y na kay Kristo na, at dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at ang mga tagapagmana na mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. Nang ibig sabihin, the content of Galatians is also membership in Christ's church. So para po sa mga huwad na tagapagturo, you want to be a member of this church, magpatuli ka. Kasi kung hindi ka magpapatuli, hindi ka may tuturing matuwid ng Diyos. Hindi ka mapapabilang sa pangako para kay Moises o pangako para na ibinigay po kay Moises tsaka kay Abraham. Kailangan mo magpatuli. Pero sabi ni Pablo, hindi. Lahat kayo, babae man o hindi, o lalaki, alipin malaya, hentil o Hudyo, ay mga anak ng Diyos hindi daw sa pagtutuli, kundi daw sa pananampalataya. So ngayon, para kay Pablo, dito na ho niya tinapos, chapter 6. Chapter 6, talatang 13. Chapter 6, verse 13. Sabi ho dito, sila mismong mga tinuli ay hindi naman sumusunod sa kautusan. Ipinagpipilitan lang nila na magpatuli kayo para maipagmalaki nila na sumusunod kayo sa seremonyang ito. Ngunit para sa akin, wala akong ibang ipinagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo at wala na rin ako halaga para sa mundo. Hindi na mahalaga kung tuli tayo o hindi. Ang tanging mahalaga ay kung binago na tayo ng Diyos. Sa lahat ng pinili ng Diyos or to the Israel of God at namumuhay ayon sa mga turo kong ito, sumainyo nawa ang kapayapaan at awa ng Diyos. So, having then said this, bago ho tayo magtapos, kung titignan po natin the overview of Galatians, this is how it will be.
chapter 1 to chapter 2, Paul's defense. From chapter 3 to chapter 4, Paul's Old Testament defense. Nang ibig sabihin, gagamitin po niya si Moises, gagamitin niya si Abraham, gagamitin po niya si Sarah, gagamitin po niya si Hagar bilang panangga po niya theologically na sumasa kanya ang tamang ebanghelyo. Chapter 5 or chapter 5 and 6. If you're under the grace of Christ, the power of the Spirit is with you. Yan ang mga chapter breakdowns of Galatians. Chapter 1, Paul is warning them, ano nangyari sa inyo? Parang wala kayong natutunan. Ano nangyari sa inyo? Chapter 2, pinapaliwanag din niya, ito yung mga nangyari sa akin na nais ko iparating sa inyo. Pagdating sa chapter 3 and chapter 4, hindi nyo ba nababasa ang kasulatan? Tignan nyo nakalagay kay Abraham. Tignan nyo mga nangyari kay Hagar, kay Sarah. Tignan nyo mga nangyari kay Moises. He's using his defense from the Old Testament. Chapter 5 and 6, kung naunawaan mo ang mga bagay na ito at kung magpapatuloy ka sa biyaya ng Diyos, diyan kikilos ang bunga ng Espiritu. Nang ibig sabihin, ito ang laman, ito ang Espiritu para kay Pablo. Kung magpapatuloy ka sa kautusan, ang bunga ng laman, makikita sa iyo. At ito ang bunga ng laman. At kung magpapatuloy ka sa bunga ng ganyan, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Pero kung magpapatuloy ka sa biyaya ng Espiritu, which means walking by the Spirit, ito ang bunga ng bagong kasunduan. Love, joy, peace, patience. That's why, in chapter 6, he goes on to say, kung meron man sa inyo na nagkasala, posible, nagturo na mali, o dahil sa kanilang pagtiwalag sa tamang ebanghelyo, so depressed, sabi ni Pablo, kayo na mga ginagabay ng Espiritu, i-restore nyo sila. Fulfill the law of Christ. Why? Because you are the Israel of God. So in short, mga kapatid, what is Galatians about? It's about the righteousness of Christ through faith and the power of the Holy Spirit sa mga sasampalataya lamang kay Kristo. So nawa po mga kapatid, meron po tayo natutunan sa ating overview and introduction ng Book of Galatians. Bagamat 6 chapters po ito, yan talaga nilalaman po ng bawat isa. Pero kung lolobin po ng Diyos next Friday, hihimay-himayin po natin verse by verse ang 6 chapters of Galatians. So in short, you want to know how a man can stand innocent before God? Read the book of Galatians. Amen? So does anyone have any questions po nitong gabi sa ating pag-aaral or pag-aaral po in other books of the Bible? Now is a good time to ask your questions. Do we have any questions po tonight? May mga katanungan po ba tayo? Related, unrelated sa ating mga napag-aralan? Any questions? Okay. Kung naging klaro po lahat, purihin po ang Diyos. And if it wasn't clear, please speak to me after the Bible study. Kung ano man po yung mga bagay na hindi naging klaro, loobin po ng Diyos, we will discuss it together. Okay?